isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan ng Banahaw, may isang binatang kilala sa lakas, kabaitan at pagiging masipag, si Ingkong. Bagamat kakaiba ang pangalan, hindi siya kinukutya ng mga taga-baryo. Sa halip, siya ay iginagalang sapagkat sa murang edad pa lamang ay dala na niya ang mabigat na responsibilidad ng isang buong pamilya. Si Ingkong ay anak ng isang magsasaka na minsang lumaban din sa boxing sa bayan ng San Felipe. Subalit nang magkasakit ang kanyang ama at pumanaw, naiwan sa kanya ang bukid, ang kanilang kalabaw at ang kanyang inang si Aling Melang na ngayoy mahina na ang katawan. Ngunit hindi ito naging hadlang sa pangarap ni Ingkong. Sa umaga ay nag-aararo siya sa Pilapil kasama ang kanyang matandang kalabaw na si Pando. Sa hapon naman, nagsasanay siya sa ilalim ng malaking punong balete kung saan siya nag-ehersisyo, sumusuntok sa sako ng buhangin at tumatakbo sa paligid ng palayan. Walang araw na palilipas nang hindi siya nag-eensayo. Ayon sa matatanda ng baryo, si Ingkong ay isinilang sa mismong gabi ng pagputok ng kidlat sa ibabaw ng bundok. Habang isinisilang siya, ang kalabaw ng kanilang pamilya ay umuungol ng kakaiba, tila ba may nilalaban ng espiritu. Mula noon, naniniwala ang kanyang ama na may nakatadhanang kakaibang lakas ang anak niya. "May dugo ka ng balaw na kalabaw, anak," ani Mang Ernesto, ang albularyong matalik na kaibigan ng kanyang ama. "Hindi basta-basta ang lakas mo, gamitin mo ito sa kabutihan." Dahil dito, pinili ni Ingkong ang landas ng disiplina at pagsusumikap. Lalong sumidhi ang kanyang pagnanais na maging boksingero nang siya ay mabuli sa lungsod nang minsang pumunta para magbenta ng gulay. Siya ay tinulak ng isang batang mayaman, si Miguelito, apo ni Don Horacio Madrigal, isang kilalang sugarol na Panginoong may lupa at may ari-arian sa buong lalawigan. "Hindi ka bagay dito, amoy kalabaw," sigaw ni Miguelito sabay tapon ng repolyong dala ni Ingkong. Hindi gumanti si Ingkong noon. Ngunit sinikap niyang patatagin ang katawan, pinanday ang loob at nagsanay hindi para makaganti, kundi upang hindi na siya kailanman maliitin. Isang araw, habang nag-aararo, nadapa si Pando ang kanyang kalabaw. Lumapit si Ingkong at napansin ang isang sugat sa paa ng hayop. Bigla siyang dinalaw ng albularyo. "Hindi karaniwang sugat ito," ani Mang Ernesto. "Ito ay kagat ng masamang engkanto. Ngunit huwag kang mag-alala, may proteksyon ka." Nang gabing iyon, habang hinihilot ang kalabaw, bigla itong tumitig kay Ingkong. Parang may kakaibang ningning sa mata nito, tila ba nangungusap. "Kung tunay kang anak ng bundok, bulong ng hangin, gamitin mo ang lakas ng balaw upang ituwid ang baluktot." Kinabukasan, gumaan ang sugat ni Pando. Ngunit higit pa riyan, nang subukang buhatin ni Ingkong ang isang napakabigat na bato upang ipatong sa kanal, nagulat siya sa sarili. Parang papel lang ang bigat ng bato. Sa isang suntok niya sa isang punong patay, nabiyak ito sa gitna. "Anong nangyayari sa kin?" bulalas niya. "Ang balaw na kalabaw ay hindi basta hayop," paliwanag ni Mang Ernesto na biglang sumulpot. "Sa gabi ng bagyong yon, isang espiritu ng lakas ang pumasok sa kalabaw ninyo. Ngayon, ipinasa nito sa iyo ang lakas ng kalikasan." Hindi makapaniwala si Ingkong, ngunit nararamdaman niya ito. Lakas na hindi galing sa ordinaryo, ngunit kasabay nito ay isang babala. Mag-iingat ka sa mga taong may puso ng kasakiman. Ang angkan ng Madrigal ay hindi titigil hanggang mapasa kanila ang lahat, lupa, ginto, at maging ang kaluluwa ng mga inosente. Dito nagsimula ang kwento ng boksingerong magsasaka. Isang binatang may lakas ng balaw na kalabaw na hindi lang lalaban sa ring ng boxing, kundi sa mismong kasamaan ng mga makapangyarihang taong uhaw sa yaman at kapangyarihan. Mainit ang sikat ng araw sa bayan ng San Felipe nang dumating ang isang itim na sasakyang huminto sa gitna ng baryo. Bumaba ang dalawang lalaking nakaitim na barong, may suot na salamin at halatang hindi taga roon. Nagtanong sila sa mga bata kung saan nakatira si Ingkong.
Ay, doon po sa may tabing ilog, yung may kalabaw na puti. Sagot ng batang si Tonton habang nagtuturo sa silangan. Makalipas ang ilang minuto, tumambad kay Ingkong ang dalawang lalaki. Isa sa kanila ang agad na nagsalita. Ikaw ba si Ingkong? Tanong ng mas matanda. Opo, ako nga po. May kailangan po ba kayo? May mensahe sa iyo ang Don, si Don Horacio Madrigal. Sagot ng isa sa payabot ng sobre. Binuksan ni Ingkong ang sobre. May laman itong liham na isinulat sa mamahaling papel. Binatang Ingkong, narinig ko ang tungkol sa iyong pambihirang lakas. Nais kong imbitahan ka sa aking mansyon sa bayan upang pag-usapan ang isang alok na hindi mo matanggihan. May malaking oportunidad para sa iyo at para sa iyong ina. Don Horacio Madrigal. Naramdaman ni Ingkong ang panlalamig ng kanyang batok. Bakit siya iniimbitahan ng pinakamayamang tao sa lalawigan? Lalo't kilala ito sa pagiging tuso, mapagsamantala at sugarol. Ngunit nabanggit ang kanyang ina at iyon ang kanyang kahinaan. Kinabukasan, nakasakay si Ingkong sa habal-habal patungong mansyon ng mga Madrigal. Malawak ang lupain, may mga kabayong puti, taniman ng ubas at mga bantay na mukhang sundalo. Sa loob ng bahay, sinalubong siya ng mga alalay at pinaupo sa mararangya upuan. Maya-maya, lumabas ang matandang may bigotet baston, si Don Horacio. Ikaw pala si Ingkong. Huwag ka nang kabahan, iho. Naparito ka upang marinig ang isang magandang balita, ani ng Don. Anong kailangan niyo sa akin, Don? Tanong ni Ingkong, diretso ang tingin. Tumawa ang Don. Diretso ka, gusto ko yan. Ganito, narinig ko ang tungkol sa lakas mo. Gusto kong isali ka sa laban sa Maynila. Malaking pustahan yon. 10 milyong piso ang pot money. Kapag nanalo ka, hati tayo sa kita. Hindi agad nakasagot si Ingkong. Hindi siya laban na para sa pusta. Lumalaban siya para sa dangal at buhay. Patawad, Don. Hindi po ako nakikipagboxing para sa sugal. Lalo na't may kasamang pagkakasangkot sa ganyang kalakaran. Biglang nag-iba ang aura ni Don Horacio. Naging malamig ang tingin. Ayaw mo? Sigurado ka, hiho? Sayang naman ang biyaya ng lakas mo. Hindi mo ba alam na maraming nangangarap ng ganyang oportunidad? Tumayo si Ingkong. Pasensya na po, Don. Mas mahalaga sa akin ang prinsipyo kaysa sa milyong piso. Lumabas siya ng mansyon. Mabigat ang hakbang. Ngunit habang pauwi, hindi siya mapakali. Nararamdaman niyang hindi iyon ang huli niyang makakaharap ang angkan ng Madrigal. Sa kabilang dako, galit na galit si Don Horacio. Ayokong tinatanggihan, sigaw nito. Kung ayaw niyang sumali sa laban, tayo ang lalapit sa kanya sa paraang hindi niya matatanggihan. Lumapit ang isang matandang babae na may balot ang ulo ng itim na belo. Si Madam Urbana, isang kilalang mangkukulam na tagasunod ng Madrigal. Bigyan niyo po ako ng 3 gabi, ani Urbana habang nakangiti. Matitikman niya ang kapangyarihan ng kadiliman. Gabi ng 3 araw matapos tanggihan ni Ingkong ang alok ni Don Horacio. Tahimik ang buong baryo, maliban sa mga huni ng kuliglig at kahol ng mga aso sa di kalayuan. Sa gitna ng bukid, natutulog si Ingkong sa kanyang banig, katabi ang kalabaw na si Putli, isang pambihirang hayop na may malaalbino nitong balat, matatalinong mata, at tila nakakaunawa ng tao. Bigla, dumampi ang malamig na hangin. Dumilim ang paligid kahit may buwan sa langit. Tila may dumaang anino sa mga palayan. Napabangon si Putli, pumapadyak sa lupa at sumisigaw sa galit. Napabalikwas si Ingkong. Putli, anong meron? Tanong niya habang hawak ang tabak sa tabi ng higaan. Walang sagot. Sa halip, may lumitaw na makapal na usok mula sa palayan. Mula roon ay unti-unting nabuo ang hugis ng isang matandang babae na nakasuot ng itim, may puting buhok na nakalugay at mga matang kulay pula. Si Urbana, ang mangkukulam.
Ingkong, bulong nito, ngunit parang dumadagundong sa buong paligid. Tanggihan mo man ang Don, hindi mo matatakasan ang kapangyarihan ko. Agad lumundag si Putli, tumakbo at humarang sa pagitan ni Ingkong at Urbana. Umingalgal ito na parang toro. Ngunit itinaas ni Urbana ang isang kahoy na baston na may ulong uwak. Bumuga ito ng itim na usok patungo sa kalabaw. Huwa! Sigaw ni Ingkong sabay talon sa harapan ni Putli. Nasapol siya ng usok. Nanginginig ang kanyang katawan. Napahandusay siya sa lupa habang ang kalabaw ay umatungal ng malakas. Ngunit bago pa tuluyang mapinsala si Ingkong, may liwanag na sumiklab mula sa kanyang dibdib. Isang maliit na anting-anting na bigay pa ng kanyang lolo. Ang bituing butong, isang mutya ng proteksyon na pinagpasa-pasahan ng kanilang lahi. Napaatras si Urbana. May basbas ka ng matatanda. Pero hindi pa ito ang wakas, binata. Magbabalik ako. At kasabay ng ihip ng malakas na hangin, nawala ang kanyang anyo, naglaho sa dilim. Kinabukasan, sugatan man, hindi nagpahinga si Ingkong. Nilinis niya ang palayan, pinasigla si Putli, at saka nagpunta sa puntod ng kanyang lolo sa may paanan ng burol. Lolo, kailangan ko ang tulong mo, bulong niya. Ang angkan ng madrigal ay hindi ordinaryong kaaway. May kasangkot silang itim na mahika. Sa kanyang harapan, biglang lumitaw ang isang matandang lalaki na parang ulap ang anyo, ang espiritu ng kanyang lolo, si Kamatyas, dating mandirigma at antingero. Ingkong, wika ng matanda. Ang lakas mo ay hindi lamang sa laman kundi sa dangal. Panahon na upang gamitin mo ang lakas ng balaw sa buong anyo nito. Lakas ng balaw? Tanong ni Ingkong. Oo, isang sinaunang lihim na lakas ng mga kalabaw na ginawang tagapangalaga ng lupa. Iyan ang daloy ng lakas ni Putli sa iyo. Ngunit may kailangan kang gawin. Hanapin ang puting singsing ng alapaap, nakatago sa kuweba ng batong tinawag. Sa pagsikat ng araw, handa na si Ingkong. Bitbit ang kanyang tabak, ilang tinapay, at ang tiwala ni Putli. Nagsimula siyang tumungo sa hilagang bahagi ng kagubatan, patungo sa isang bagong pakikipagsapalaran upang hanapin ang lihim ng kanyang lakas at upang labanan ang kapangyarihang gustong wasakin ang kanyang pamilya at dangal. Wala pang sikat ng araw, tinahak na ni Ingkong ang matarik na landas patungong Hilaga kung saan matatagpuan ang batong tinawag, isang batong sinasabing tumatawag sa mga karapat-dapat. Sa tabi niya si Putli, ang kanyang tapat na kalabaw na may puso't lakas na parang tao. Habang binabagtas nila ang masukal na kagubatan, napansin ni Ingkong ang katahimikan. Walang ibon, walang kuliglig, tila may nagmamasid. Sa isang sulok ng kagubatan, isang matandang lalaki ang lumitaw, may dalang tungkod at puting balbas hanggang tiyan. May nakakabit na mga mutya sa leeg nito. Napahinto si Ingkong. Saan ka patungo, binatang may anting? Tanong ng matanda. Sa kuweba ng batong tinawag, sagot ni Ingkong. May hinahanap akong singsing ng alapaap. Napangiti ang matanda. Bihira ang nakakarating doon, at mas bihira ang nakakalabas. Marami na ang naligaw sa dilim ng kuweba. Sigurado ka bang dala mo ang lakas ng loob, hindi lang ng katawan? Tumango si Ingkong. Kung ito ang tanging paraan upang maprotektahan ang aking pamilya at baryo, handa akong sumugal, hindi sa pera, kundi sa dangal. Ilang oras pa, narating na nila ang paanan ng bundok. Sa ilalim ng isang malaking bato, naroon ang isang siwang, masikip, madilim, at tila humihigop ng hangin. Ito na ang lagusan ng kuweba ng batong tinawag. Sa pagpasok nila, agad bumigat ang hangin, naging malamig. At sa loob ay may mga nakaukit na mukha sa pader, mukha ng mga naunang mandirigma, lahat nakapikit. Ilang minuto ang lumipas nang biglang gumalaw ang lupa.
Mula sa dilim ay lumitaw ang bantay ng bato, isang nilalang na yari sa pinagsamang bato at apoy. May 3 mata ito sa noo at isang tinig na parang nagmumula sa kailaliman ng bundok. Upang makuha ang puting singsing, kailangan mong maipasa ang 3 pagsubok. Una, lakas ng katawan. Pangalawa, linis ng puso. Pangatlo, katatagan ng isipan. Tumayo si Ingkong, huminga ng malalim. Pagsubok. Una, lakas ng katawan. Lumitaw ang higanteng nilalang na bato. May hampas na kasing bigat ng bahay. Nakipagtagisan si Ingkong. Sa bawat hampas, nakikipagpalitan siya ng suntok. Dito niya ginamit ang buong puwersa ng lakas ng balaw. Ang suntok na kayang gumiba ng punong kahoy. Sa huli, nabiyak ang bato. Nalaglag ang isang sinag ng liwanag mula sa kisame ng kuweba. Senyales ng tagumpay. Pagsubok. Ikalawa, linis ng puso. Lumitaw ang imahe ng kanyang ama. Isang alkoholikong lalaki na iniwan silang mag-ina noong siya'y bata. Ang imahe ay lumapit at nagsalita. Wala kang kwenta. Sinayang mo ang buhay mo, mas pipiliin mong magpakamartir kaysa magpayaman. Hindi sumagot si Ingkong. Sa halip, tumingin siya sa imahe at marahang nagsalita. Pinatawad na kita. Hindi ako lalaban sa galit, kundi sa pag-unawa. Muling lumiwanag ang paligid, muling nabuksan ang daan. Pagsubok. Ikatlo, katatagan ng isipan. Isang ilog ng apoy ang sumalubong sa kanya. Sa gitna nito, lumulutang ang singsing, ngunit may bulong sa kanyang isip. Iiwan ka ng mga mahal mo. Mabibigo ka. Walang saysay ang lahat ng ito. Umikot sa isipan ni Ingkong ang mga takot. Ang pagkawala ng ina, ang pagkatalo sa laban, ang pagkasira ng lupa ng kanilang baryo. Ngunit pinikit niya ang kanyang mata at naalala ang tawanan nila ng kanyang ina habang nagtatanim, ang ngiti ni Putli at ang lahat ng taong umaasa sa kanya. Binuksan niya ang mga mata. Tumalon siya, dinaigang takot at dinampot ang puting singsing ng alapaap. Paglabas niya ng kuweba, hawak niya ang singsing na kumikislap na parang bituin sa dapit hapon. Ngayong taglay niya ang buong lakas ng balaw, hindi lamang sa katawan, kundi sa puso at isipan. Handa na siyang harapin ang paparating na unos. Paglabas ni Ingkong mula sa kuweba ng batong tinawag, sumalubong sa kanya ang malamig na ihip ng hangin. Tila ba may nagbago sa paligid? Sa kanyang palad ay ang puting singsing ng alapaap. Malamig sa simula, ngunit unti-unting uminit habang sumasakto ito sa kanyang daliri. Sa bawat tibok ng kanyang puso, may nararamdaman siyang alon ng enerhiyang di niya maipaliwanag. Parang may espiritu ng kalabaw na gumagabay sa kanyang galaw at hininga. Nang makabalik siya sa baryo, sinalubong siya ng kanyang ina, mga kaanak at ilan pang taga-nayon. Ngunit hindi iyon isang masayang pagsalubong. May takot sa kanilang mga mukha. Ina, anong nangyari? Tanong ni Ingkong. Tumulo ang luha ni Aling Iska. Habang wala ka, dumating si Don Gregorio, ang pinuno ng pamilyang Sugarol. Pinuwersa ang mga magsasaka na ipasa ang kanilang lupa kapalit ng utang na hindi naman kanila. Kinuha rin nila ang ilang kabataang lalaki. Pati si Kulot, iyong pinsan, ay dinampot. Nag-init ang dugo ni Ingkong. At ang mga alagad nilang mangkukulam? May isang matandang babae, may itim na alagang uwak. Pinatahimik ang mga umaangal. Tumahimik ang mga kulisap, ang mga hayop, pati ang lupa. Para bang pinasok ng kamatayan ang ating baryo. Wika ng isang matandang lalaki. Humigpit ang kamao ni Ingkong. Sa gabing iyon, sa ilalim ng punong mangga, kung saan dati siyang nag-eensayo ng suntok, isinabit niya ang lumang bandana ng kanyang ama.
isang palatandaan ng kanyang panata bilang anak ng lupang tinubuan. Kinabukasan, dumiretso siya sa palengke ng bayan ng San Telmo, kung saan lantarang namamayagpag ang pamilya ni Don Gregorio. Sa harap ng mga taong nanginginig sa presensya ng mayamang angkan, tumayo si Ingkong. "Ako si Ingkong, magsasaka, boksingero, at anak ng lupa. Inaanyayahan ko si Ramon, anak ni Don Gregorio, sa isang labang pampubliko. Isang suntukang bayan sa gitna ng plaza, sa harap ng mamamayan. Kung sino ang manalo, siyang may karapatang ipaglaban ang mga lupa ng mga tao rito." Nagululan ng mga bulong. Ang iba ay natigilan, ang iba ay nagsimulang tumawa. Ramon, ang kilalang anak ng Don, ay kilala rin bilang palaban at may sariling gwardya. Ngunit nang malaman ito ni Don Gregorio, ngumisi siya. "Anak," wika niya kay Ramon, "tanggapin mo ang hamon, ngunit huwag mong patayin agad. Pabagsakin mo siya ng marahan para mahaba ang palabas." Sa araw ng laban, dinagsa ang plaza ng buong San Telmo. May pustahan, may nagsisigawan, may takot, may tuwa. Ngunit ang mga magsasaka, tahimik, tulad ng katahimikan ng lupa bago ito dumagundong. Si Ramon ay dumating na may kasamang banda, alalay, at may bitbit pang basang tuwalya. Samantalang si Ingkong may dalang bigkis ng damo, pabaon ni Putli, ang kanyang kalabaw. Nagsimula ang laban. Binigyan ni Ramon si Ingkong ng sunod-sunod na suntok, malalakas, mabilis, puno ng yabang. Ngunit lahat iyon ay sinalag ni Ingkong. Hindi siya gumanti. Hindi pa. "Lang ba ang kayang magsasaka?" sigaw ni Ramon habang umaambang muling manuntok. Ngunit biglang dumilim ang langit, tumahimik ang hangin. Ang singsing ni Ingkong ay kumislap at sa isang iglap bog. Isang suntok, isang tinagurian niyang suntok ng balaw. Sumapol ito sa sikmura ni Ramon. Napaluhod ito, walang salita, walang yabang, tumagilid at nawalan ng malay. Muling humiyaw ang mga tao, hindi na sa pustahan kundi sa gulat at pagkamangha. Ngunit habang inaabot ni Ingkong ang mikropono upang magsalita, lumitaw ang matandang babaeng may itim na uwak. Si Madam Sipra, ang mangkukulam ng angkan ni Don Gregorio. "Hindi pa tapos ang laban. Ang katawan ng anak ni Don Gregorio ay akin na ngayon," sabi nito, habang itinaas ang isang itim na mutya. Umingit ang hangin. Gumalaw ang katawan ni Ramon. Bumangon, pero iba na ang anyo. Maitim ang mga mata, mabangis ang ngiti, parang multo ng kasamaan. Tumayo si Ramon, ngunit hindi na siya ang Ramong kilala ng mga taga San Telmo. Ang kaniyang balat ay tila naging abuhin, ang kaniyang mga mata ay walang puti, at mula sa kaniyang bibig ay lumalabas ang malamig na singaw ng usok. Sa kaniyang dibdib, kumikislap ang itim na mutya, isang malabatong bato na may mga ugat na kulay lilat itim. Kumikislap sa bawat pintig ng itim na mahika. "Ngayon," sigaw ni Madam Sipra, "ipapakita ko sa inyo kung paano durugin ng dilim ang inyong pag-asa." Nagsimula ang bagong laban. Ang dating maangas na Ramon ay napalitan ng isang bangis na tila hayop. Lumundag ito na parang may pakpak, bumagsak sa harapan ni Ingkong, at sunod-sunod na mababangis na suntok ang binitiwan. Mabilis, mabigat, at may kasamang alon ng malamig na hangin na halos bumiyak sa lupa. Umilag si Ingkong. 1, 2, 3 ulos. Ngunit ang bilis ng nilalang ay hindi pangkaraniwan. "Ingkong!" sigaw ni Aling Iska sa gilid ng plaza. Sa gilid ng mga tao biglang lumitaw si Putli, ang alaga niyang kalabaw. Ngunit hindi ito karaniwang hayop ngayon. Ang mga mata nito ay may liwanag na asul, at sa ibabaw ng kanyang ulo ay tila may sinag ng araw na humahaplos sa kanyang mga sungay. Lumapit ito sa gitna ng plaza, at mula sa kanyang leeg ay nahulog ang isang garapong may ginintuang langis. Nahulog ito sa paanan ni Ingkong.
Hinawakan ni Ingkong ang garapon. Sa sandaling iyon, parang biglang huminto ang oras. Sa paligid niya, ang mga tao ay tila naging malalabong anino. Narinig niya ang boses ng matandang kaluluwang nakausap niya noon sa batong tinawag. Ang tunay na lakas ay hindi lang galing sa bisig, kundi sa puso't dangal. Gamitin mo ang langis ng banahaw, ipahid sa puso ng kalaban, at makikita mo kung sino siya sa loob. Mabilis niyang binuksan ang garapon, at sa isang mabilis na kilos, nilundag niya si Ramon at ipinasok ang kanyang palad sa dibdib ng kalaban. Ipinahid ang ginintuang langis sa mismong ibabaw ng itim na mutya. Balaw na kalabaw, bigyan mo ako ng lakas. Muli, kumulog ang langit. Ang sinag mula sa langit ay bumaba at bumalot sa katawan ni Ingkong. Ang kanyang suntok ay sumalubong sa dibdib ni Ramon at isang liwanag ang sumabog. Ang mutya ay nabiyak sa gitna, nagdurog-durog at naglaho. Tumilapon si Ramon at nawalan ng ulirat. Ngunit sa halip na bumagsak, dahan-dahan siyang bumalik sa anyong tao. Tulad ng isang sanggol, humagulgol ito at hinanap ang kanyang ama. Wala na ang halimaw sa loob niya. Ang mga tao'y natahimik. Si Madam Sipra ay nanlilisik ang mga mata. Isang mutya lang yan, sabi niya. May 7 pa akong itinatago. Sa kanyang huling salita, naglaho siya sa usok, iniwang may babala. Maghanda ka, Ingkong. Ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Sa gabing iyon, tahimik ang nayon. Ang mga tao'y muling nagtipon sa bahay ni Aling Iska. Marami ang napaiyak, ang iba'y tahimik na nagdasal. Si Ingkong ay nakaupo sa lilim ng punong mangga, katabi si Putli. Marami pang darating, Putli. Pero habang may mga kalabaw sa bukid, may tatayong palaban. Mula sa kawalan, muling lumitaw ang liwanag ng bituin sa itaas ng batong tinawag. Parang nagpapaalala na ang liwanag ay laging naghihintay sa dulo ng dilim. Sa unang liwanag ng umaga, isang kakaibang tunog ang gumising sa buong nayon. Tila ba isang matandang tambol na pinapalo mula sa ilalim ng lupa. Sa kalangitan, may pira-pirasong ulap na hugis mga mata, tila mga matang nagmamasid mula sa di maipaliwanag na dako. Nagising si Ingkong na pawis na pawis. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang 7 mutya. Ang bawat isa ay pinapangalagaan ng nilalang na may hugis tao, ngunit malaaninong katawan. At sa gitna ng lahat, nakaupo si Madam Sipra. May hawak na mahaba at makintab na baston na gawa sa buto. Ingkong, ani Aling Iska, habang inaabot sa kanya ang isang piraso ng inasnan at piniritong saba. Ang laban mo ay hindi lang kay Madam Sipra. Bawat mutya ay may tagapangalaga at lahat sila'y papakawalan niya para wasakin ang ating bayan. Sa ilalim ng puno ng kalachuchi, lumapit si Lolo Danilo, ang matandang manggagamot ng nayon. Panahon na, Ingkong. Ang lihim ng kalabaw na may lakas ng balaw ay hindi lang basta kwento. Sa bundok ng ginintuang kalabaw, may isang sibat na hinubog sa loob ng 500 taon, sinabuyan ng lakas ng mga ninuno at ininugan ng liwanag ng buwan. Yon ang tanging sandatang kayang basagin ng mga mutya. Nanlaki ang mata ni Ingkong. Saan po makikita yon, Lolo? Bantay Bulkan. Doon sa gilid ng lambak kung saan ayaw pumunta ng kahit na sinong hayop. Sa pagsikat ng araw, naghanda si Ingkong sa kanyang paglalakbay. Nakasuot siya ng lumang jacket ni Ama, may nakasukbit na gulok, at may daladalang itak na ginamitan ng langis ng putli. Sa kanyang likod, may bakol na puno ng tinapay, asin at panyo ni Lola Iska. Hindi siya nag-iisa. Sumama sa kanya si Putli, ang kanyang ginintuang kalabaw, na ngayon ay tila may mas lalong mabigat na presensya. Sa likod ng taingan nito, may tatak na hugis buwan. Pagdating nila sa Bantay Bulkan, sumalubong sa kanila ang hangin na tila umuungol. May mga ligaw na boses na parang ibon, parang tao, at parang bata na umiiyak. Tumigil si Putli sa paanan ng bundok.
Hindi ko kayang pumanhik, ani Putli sa isip ni Ingkong. Ngunit may iiwan akong lakas. Sa isang kisap mata, tumango ang kalabaw at mula sa kanyang bunganga ay lumabas ang isang piraso ng gintong hibla. Nahulog ito sa lupa at naging baluti, isang jacket na may sinulid ng gintong buhok ng kalabaw. Isinuot ito ni Ingkong at biglang naramdaman ang init at tibok ng daang puso, mga kalabaw na nangangalaga sa lupa at bayan. Tila naging bakal ang kanyang laman at ang hangin ng bundok ay naging bahagyang mas magaan. Sa tuktok ng bundok, isang dambuhalang kuweba ang bumungad. Mula sa loob nito ay lumalabas ang malamlam na pulang liwanag. At sa gitna ng kuweba, nakatayo ang isang dalagitang anino. Walang mukha, ngunit may dalang isang mutya na kumikislap sa lilang liwanag. Ako ang tagapangalaga ng mutya ng takot, wika ng nilalang. Kung lalapit ka, kakainin ko ang lahat ng tapang mo. Ngunit hindi umatras si Ingkong. Isang hakbang, 2, 3, hanggang sa magsimulang gumalaw ang lupa. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig, ang dibdib niya ay tila pinagbagsakan ng 50 batya ng tubig. Nangilid ang luha sa kanyang mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot na baka hindi na niya makita ang kanyang mga magulang. Ang bukid, si Aling Iska, ang nayon. Ngunit sa kanyang bulsa, nadama niya ang panyo ng kanyang lola. Hinawakan niya ito, pinisil, at biglang naalala ang amoy ng nilagang kamote, ang halakhak ng batang siya habang nagtatampisaw sa baha. Tiningnan niya ang tagapangalaga at sa gitna ng takot ay ngumiti siya. Ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ang tapang ay ang pagpapatuloy kahit takot ka na. Tumakbo siya, umikot sa likod ng anino at sinunggaban ng mutya. Pinigaan niya ito gamit ang kanyang kamay na nababalutan ng gintong baluti. Krak! Ang mutya ay nabiyak. Ang anino ay sumigaw. At mula sa likod ng kuweba ay sumilay ang sibat ng ginintuang kalabaw. Gawa ito sa gintong kahoy, may ulo ng kalabaw sa dulo at may ukit ng araw, buwan at bituin. Hinawakan ito ni Ingkong at ang kuweba ay nanginig. Mula sa malayo, narinig niya ang tinig ni Madam Sipra. Isa pa lang yan sa binata, may 6 pa. Sa pagbabalik ni Ingkong sa kanilang nayon, dala ang sibat ng ginintuang kalabaw, sinalubong siya ng malamig na hangin. Ang mga dahon ng mga punong kahoy ay tila lumuluha at ang mga hayop sa palibot ay tahimik nakikiramdam. Sa kalayuan, animoy may dumadagundong sa lupa, hudyat ng isang panibagong panganib na paparating. Paglapit niya sa tumana ni Aling Dalen, napansin niya ang kakaibang anyo ng lupa, tuyot, bitak-bitak, at tila tinubuan ng mga ugat na itim at baluktot. Dati lunti ang taniman iyon ng kamote at kalabasa, ngunit ngayon ay tila sinumpa ng kalikasan. Sa gitna ng taniman, nakaupo si Aling Dalen, ang matandang babae na kilala noon bilang mapagbigay at mapagmahal sa mga bata. Ngunit ngayong araw, ibang nilalang na siya. Ang kanyang balat ay kulay abo at ang kanyang mga matay dilaw at lumulutang sa kawalan. Nakapaligid sa kanya ang 6 na itim na manok na may pulang mata, mga alaga niyang kinulaman ayon sa mga matatanda. Ingkong, bulong ni Aling Dalen, ngunit hindi boses niya ang nagsalita. Isa itong malamig, mahabang tinig na tila galing sa ilalim ng lupa. Tinala mo na sa akin ang unang sibat. Salamat, batang kalabaw, ngunit kailangan ko pang pawiin ang apoy ng iyong dibdib. Sa isang iglap, bumagsak mula sa langit ang maliliit na bolang apoy. Tumama ang mga ito sa mga bubong ng kubo at nagsimulang sumingaw ang usok mula sa mga haligi ng bawat bahay. Ang buong nayon ay nabalot sa halimuyak ng sinunog na dahon at bulok na laman.
Napaluhod si Ingkong, nanginginig ang kamay. Lumapit si Aling Dalen, dahan-dahan, tila lumulutang. Ang mga aninong ibon sa paligid niya ay kumakampay, lumilikha ng tunog ng paghihinagpis. Sa kanyang kamay, hawak niya ang ikalawang mutya, ang mutya ng pighati. Sa bawat patak ng luha ng mga bata sa paligid, lumalakas ang mutya. Sa bawat hikbi ng mga inang nawalan ng kabuhayan, tumitibok ito. At sa bawat takot ng isang magsasaka na mawalan ng lupa, umiilaw ito. Ngunit bago pa makalapit si Aling Dalen, bumangon si Ingkong at itinaas ang kanyang gintong sibat. Naramdaman niyang lumakas ang kanyang pulso na parabang tinatawag siya ng kanyang mga ninuno. May biglang dumapo sa kanyang balikat, isang puting maya, ang parehong ibong iniligtas niya noong siya'y 9 na taong gulang. Naalala niya ang sabi ng kanyang ama. Ang tunay na lakas ay hindi lang laman. Ito'y alaala, panata, at paninindigan. Hinataw ni Ingkong ang sibat sa lupa. Bog. Mula sa lupa, sumirit ang liwanag na kulay ginto. Pumutok ang mga ugat na itim sa paligid. Ang 6 na manok ni Aling Dalen ay nagsisigaw, lumipad at naglaho sa hangin na parang abo. Si Aling Dalen ay napaatras, sumigaw ng malakas. At sa kanyang katawan ay lumabas ang isang aninong may mahabang buhok at itim na damit, isang mangkukulam ng angkan ni Sipra. Hindi ka patapos, binata, sabi nito bago ito tumalon sa hangin at naglaho kasabay ng itim na usok. Ang mutya ay nalaglag sa damuhan. Wala nang ningning. Pinulot ito ni Ingkong, dinurog gamit ang sibat at mula sa alabok nito ay lumipad ang isang maliliit na alon ng liwanag patungo sa bawat bahay ng mga magsasaka. Biglang nawala ang apoy sa mga bubong. Muling bumalik ang tubig sa balon. Ang hangin ay muling bumango. Lumapit si Aling Dalen. Ngayon ay tila nanumbalik ang ulirat. Pasensya na anak, anya habang lumuluha. Ginamit nila ako. Pinakain nila ako ng puting pako. Hinipan nila ng dilim ang puso ko. Yumakap si Ingkong at sa kanyang pandinig ay narinig niyang bumulong ang kalabaw mula sa malayo. 2 na, 5 pa. Sa lumipas na mga araw, naging tahimik muli ang nayon ng alingasngas. Muling bumalik sa normal ang pamumuhay ng mga tao. Nagbungkal ng lupa, nag-alaga ng hayop at muling nagtanim ng pag-asa. Ngunit si Ingkong ay hindi mapalagay. Sa kanyang dibdib ay tila may umuugong na babala. Ang susunod niyang laban ay hindi basta-basta. Habang binabantayan ang kanyang kalabaw na si Kalakian, dumating si Katenong, isang matandang antingero na kilala sa kanilang lalawigan. May dala itong balot ng alikabok at mga halamang gubat, at sa kanyang mga mata ay may lungkot at takot. Ingkong, panahon na, anya. Ang susunod mong haharapin ay si General Lobo, ang pinuno ng sugalan sa bundok ng Luyong Bato. Ang lihim ng sugalan. Ang Luyong Bato ay isang matandang bundok sa dulong silangan, matarik at puno ng mga batong hugis pusa at ahas. Dito raw nagtatag ng lihim na imperyo si General Lobo, isang lalaking may balat na parang pilak at matalas ang pang-amoy gaya ng hayop. Ang kanyang sugalan ay hindi pangkaraniwan. Hindi lang salapi ang taya, kundi pati kaluluwa, alaala at dangal. Ayon kay Katenong, maraming magsasaka ang naloko ni General Lobo. Tinaya nila ang kanilang mga bukirin, kabuhayan at anak kapalit ng panandaliang yaman. Ngunit nang matalo, sila'y nawala, parang usok na dinagit ng gabi. Ang mas masahol, si General Lobo ay tagasunod ng pamilyang Eladio, pangangkang sugalero at makapangyarihan sa buong rehiyon. Ang pag-akyat. Isang dapit hapon, nagsimula si Ingkong sa kanyang pag-akyat sa Luyong Bato. Kasama niya si Kalakian at si Katenong na may dalang mga anting-anting at bakas ng dugo ng lobo sa isang garapon. Sa daan,
Nadaanan nila ang mga batong may anyo ng taong umiiyak at isang punong baligtad ang ugat. Pumapasok na sila sa teritoryo ng mga nilukob ng sugalan. Tila may gumagalang mga anino sa paligid, nagmamasid, nag-aabang. Pagdating sa tuktok, bumungad ang isang palasyo na yari sa salamin at usok. Sa gitna, nakaupo sa trono ng mga patong barya si General Lobo, matangkad, balbas sarado, may mga pilat sa katawan at mata ng hayop. "Ikaw si Ingkong," ani Lobo habang pinapabuga ang kanyang sigarilyong gawa sa tuyong kaliskis ng ahas. Ang binatang magsasaka na iniidolo ng mga dukha. "Wala akong balak makipagsugal," sagot ni Ingkong. Mahigpit ang hawak sa sibat. "Pero ako meron," wika ng general. Isang kumpas ng kanyang kamay at mula sa sahig ay lumitaw ang ruweda ng kapalaran. Isang bilog na umiikot, may mga larawang naglalarawan ng kahirapan, kayamanan, kabaliwan, pagkamatay, at tagumpay. Pumili ka ng taya, kaluluwa ng kalabaw mo, o sarili mong alaala. Ang hamon ng sugalan. Lumulundag ang puso ni Ingkong. Sa likod niya, si Kalakian ay umungol ng mahina, parang tinatamaan ng kung anong masamang enerhiya. Maging si Katenong ay napaatras. Ang sibat mo lang ang tanging sandata, pero ang sugalan ko ay larong may batas. Kapag natalo ka, hindi mo nakilala ang sarili mo. Banta ni General Lobo. Ngunit sa gitna ng tensyon, dumilim ang paligid. May dumating na isang itim na uwak. Dala-dala nito ang isang anting-anting na hugis puso ng kalabaw. Ito'y regalo ng mga espiritong tagapagtanggol ng lupang ninuno ni Ingkong. Kumuha si Ingkong ng lakas ng loob. Humakbang siya sa gitna ng sugalaan at itinaas ang sibat. "Kung sugal ang gusto mo, sugal ang ibibigay ko. Ngunit ang taya ko ay hindi alaala. Ang taya ko ay ang kasinungalingang itinayo mo." Ang labanan ng lakas at lilo. Sumambulat ang apoy at alikabok. Lumundag si General Lobo sa hangin, nagbago ng anyo. Naging kalahating hayop, kalahating tao, may ngipin ng mabangis na lobo. Tinira niya si Ingkong, ngunit sinalag ng sibat ang mga atake. Bawat hampas ng general ay may kasamang ilusyong sugal. Isang bahay na gawa sa ginto, isang bundok ng pagkain, isang babae na umiiyak. Lahat ay tukso. Lahat ay mapanlinlang. Ngunit nanatiling matatag si Ingkong. Sa huling sagupaan, itinarak niya ang sibat sa puso ng ruweda at pumutok ito sa liwanag. Ang sugalan ay nagliyab. Ang mga alaala ng mga nawawalang magsasaka ay lumitaw, parang mga multo ng pag-asa. Isa-isa silang bumalik sa anyo, malaya na mula sa pagkakatali. Ang katawan ni General Lobo ay nahulog. Bumagsak sa basag na salamin ng kanyang trono. Huminga siya ng malalim at saka natawa, mapait. "Hindi pa rin ako ang tunay na kalaban, binata," anya, bago tuluyang matunaw sa usok. Pagwawakas ng kabanata, naglakad pa uwi si Ingkong. May bitbit na bagong anting-anting. Isang kwintas mula sa basag na ruweda, sa gisag ng panibagong lakas. Ngayon ay 2 na ang natalo niya sa mga tagasunod ng pamilyang Eladio. Ngunit ang pinuno mismo ng angkan ay hindi pa nagpapakita. At sa hangin, narinig niya ang sigaw ng isang matandang tinig. Ang susunod ay si Eladio mismo, ang ama ng lasing, sugal at kasinungalingan. Matapos ang mga mahihirap na laban, nagsimulang magdilim ang kalangitan. Ang hangin sa buong nayon ay tila nabigla at isang mabigat na pakiramdam ang bumulusok mula sa kabundukan ng Luyong Bato. Alam ni Ingkong na ang huling hamon ay malapit na. Si Eladio, ang pinuno ng pamilyang Eladio, ang magbibigay ng pinakamatinding pagsubok sa kanyang lakas, tapang at pagnanasa na protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Nasa harap niya si Katenong,
at pareho nilang naramdaman ang malamig na pagsagupa ng mga alon ng hangin. Nakataas ang mga kamay ni Ingkong, dala ang sibat ng ginintuang kalabaw, ang simbolo ng kalakasan ng kanilang angkan at ang buhay ng bawat magsasaka. Sa kanya nakasalalay ang kaligtasan ng nayon at ang kinabukasan ng mga kababayan niyang umaasa sa kanyang tapang. Ang labanan sa lupa ng dugo. Naglakbay sila papunta sa lupa ng dugo, isang disyertong matatagpuan sa ilalim ng bundok, isang lihim na pook kung saan nagtipon ang mga tagasunod ni Eladio. Doon naganap ang pinakamagagandang laban at mga insidente ng kasakiman, pang-aabuso at mga kasunduan sa ilalim ng dilim. Pagdating nila roon, isang lihim na dambuhalang tore ang bumangon mula sa lupa at sa itaas ng tore ay nakatayo si Eladio. May hawak na dagger na puno ng itim na enerhiya. Ang kanyang katawan ay may matutulis na galos at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng mga apoy ng kasakiman. Ikaw ba, Ingkong, ang maglalaban para sa mga taong walang malasakit? Tanong ni Eladio. Ang boses nito ay parang kabag-abag na hangin. Ang mga magsasaka ay palaging nakatali sa lupa. Ako ay higit pa sa isang hari ng sugal, higit pa sa tagumpay ng anumang laban. Hindi ka magtatagumpay, sagot ni Ingkong ng matatag. Hindi mo matutumbasan ang pagmamahal at pagkakaisa ng mga tao. Ang iyong kapangyarihan ay walang halaga kapag hindi ka nagmamalasakit sa iba. Ang final na laban. Nag-umpisa na ang huling laban. Mabilis ang galaw ni Eladio, parang isang ahas na dumadaloy sa hangin. Ang kanyang mga galaw ay puno ng kalituhan, nagtatago sa mga anino ng disyertong lugar, ngunit si Ingkong, armado ng gintong sibat, ay nakatutok sa bawat galaw ng kalaban. Sa kabila ng lakas at liksi ni Eladio, isang bagay ang hindi niya kayang kalabanin. Ang tapang ng isang tao na may malasakit at malasakit sa mga kababayan niya. Gumamit si Ingkong ng lakas ng sibat upang maglabas ng isang malakas na enerhiya, isang sigaw ng mga ninuno na humarap sa mga pagsubok, na humihirang ng bagong henerasyon ng mga tagapagtanggol ng kalikasan at kapwa. Isang malupit na pagbangga. Ang gintong sibat ay pumasok sa dibdib ni Eladio at ang mga alon ng kasakiman ay naglaho sa ilalim ng sikat ng araw. Nabigla ang buong paligid at ang mga alon ng disyerto ay nag-umpisang magbago mula sa kulay itim, naging luntian at buhay ang lupa. Ito ang katapusan ng iyong paghahari, wika ni Ingkong habang tinitingnan ang tumatalikod na katawan ni Eladio. Ang katawan nito ay naglaho sa usok. Ang mga sinadyang pang-aabuso ay tinanggal na sa kanilang lugar. Pagbabalik sa nayon, pagbalik ni Ingkong sa nayon, sinalubong siya ng mga tao, mga magsasaka, mga kabataan, at matatanda. Lahat ay nagsisilbing saksi sa tagumpay ng isang batang binatang nakatindig sa kanyang sariling mga paa at muling pinatunayan na ang lakas na mula sa malasakit ay tunay na nakakahigit sa anumang kapangyarihan ng kasakiman. Si Ingkong ay hindi naging hari ng nayon, kundi isang pinuno na may malasakit at walang kapantay na pagmamahal para sa kanyang mga kababayan. Ang tagumpay ko ay tagumpay nating lahat, anya, dahil sa bawat magsasaka na nagsisilbing aral sa bawat bukirin, ito ang tunay na kalakasan. At sa huli, natutunan ng bawat isa sa kanila na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa mga armas o kapangyarihan, kundi sa kabutihang puso, pagtutulungan at pagmamahal sa bayan. Wakas.